Tristan, nakikinig ka ba? Tanong ni Cassie bago siya lumingon kay Amber at napangiti na lang. Oo nga pala, hindi mo pa yata siya nakikilala ng personal ano? Amber, this is my fiancé, si Tristan. Tristan, this is one of my housemates, si Amber. She's your fucking what? Gulat na tanong ni Tristan bago siya napaayos sa pagkakaupo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kadalasan kapag ang buhay, pag-ibig at ang pait nito ang pinag-uusapan natin, madaming alaala ang bumabalik sa atin. Lungkot, lumbay, galit, puot, lahat. Otomatiko itong bumabalik sa atin kahit na may ilang buwan at taon na rin naman ang lumipas. Siguro'y ganun talaga. Kung ano pang mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa nakaraan, ito pa yung mga bagay na gusto mo nang kalimutan. Yung pakiramdam na kapag bumalik sa'yo ang alaalang yon, bumabalik din yung sakit at pagod na nararanasan mo noon. Paano mo nga bang kalilimutan ang nakaraan mo kung nakatanim na rin ito sa alaala mo? At gaano nga ba katotoo ang panaginip at alaala raw ang pintuan sa nakaraan? Love? Tawag ng isang lalaki sa damba ng pintuan. Walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang lumingon dito. Tanging ang figura lamang nito ang naaaninag niya mula sa pintuan. Maliwanag sa labas at madilim naman sa kwartong kinasasadlakan niya. Kaya naman pahirapan pa para sa kanya ang maaninag ang mukha ng hindi pamilyar na lalaki sa alaala niya. Medyo malabo rin ang mukha nito sa paningin niya, kaya naman hindi niya naiwasang kusutin ang mga mata upang mas lalo lamang itong mapagmasdan ng maayos. Nananaginip ka na naman. Saad nito bago siya nito nilapitan. Nang sandaling mag-angat siya ng tingin upang pagmasdan ang mukha ng lalaki, dito niya naramdaman ang unti-unting pagmulat ng mga mata niya. Naramdaman niya ang paglandas ng luha sa mga mata niya nang sandaling makita niya ang siling ng kwarto niya. Tulad ng agos mula sa ilog sa hindi kalayuan, umaagos din ang alaala niya sa nakaraan. Posible nga ba na panaginip lamang lahat ng yon? Coincidence nga lang bang paulit-ulit niyang pananaginip sa binatang yon? Sino nga ba siya sa buhay niya? Parte ba ito ng nakaraan niya? Nang bumaling si Amber sa bintana ng kwarto niya ay halos mapatalon pa siya sa gulat nang makita niyang tirik na ang araw sa labas. Mabilis siyang nagtungo sa banyo upang maligo. At tulad ng nakagawian, ang busangot na namang mukha ng mayordoma ang bumungad sa kanya nang sandaling makarating siya sa bulwagan kung saan niya ito nakita kanina. Sarkastiko itong lumingon sa orasan sa bulwagan bago na maywang sa harapan niya. Ganito ito kaseryoso at kahigpit sa trabaho. At sanay na rin naman siya rito. Kaya naman hindi na siya nagulat pa nang ito agad ang panimula nito. Tinanghali ka na naman ng gising, Amber. Ano bang tingin mo sa trabaho mo? Laro lang. Kunot noon itong singhal na nahihiya niyang ikinababa ng tingin. Sinasamantala mo ba rito na wala si Madam kaya ganyan ka kung kumilos ngayon? Hindi po sa ganon, Auntie. Pagtanggi niya na mas lalo lamang nitong ikinakunot ng noo. Tinanghali lang po ako ng gising dahil... Nako, Amber! Kota na ako sa mga ganyang palusot. Natatawa nitong sambit bago nagpaypay ng gamit na abaniko nito. Tinanghali ng gising, tinanghali. Alam mo, kung ako sa'yo sa halip na magpaliwanag ka sa akin, magtrabaho ka na lang. At ang matuwa naman ako sa'yo. Dagdag pa nito na marahan niyang tinanguan. Tulungan mo si Austria doon sa may labahan. Siyang sinabihan ko na umpisa ng trabaho mo ron. Bibisita sa susunod na linggo si Madam kaya dapat lang naayusin mong lahat. Since ikaw ang binilinan niya sa mga ganyan. Masusunod po. Sagot ni Amber sa kanya bago nagmamadaling nagtungo sa labahan na tinutukoy nito. Pagpasok pa lang sa pintuan ay nakangisi agad na mukha ni Austria ang bumungad sa kanya. Hindi niya naman naiwasang mapabuntong hininga na lang dahilan para bahagya pa itong matawa. Hulaan ko. Panimula nito na magsimula siyang maglakad patungo rito. Pinagalitan ka, no? Kahit sino naman magagalit sa akin, Austria. May 2 oras din akong nalate sa trabaho ko.
Sagot ni Amber sa kanya, tinawanan naman ito. May 2 taon na nagtatrabaho si Amber bilang kasambahay sa mansyong iyon at may 2 taon niya na rin kasamang mga kasambahay na naroroon. Medyo tahimik lamang si Amber at hindi ito masyadong makwento. Kaya naman ni minsan ay wala pa siyang naikakwento sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ano nga bang maikakwento niya kung wala naman siyang maalala sa nakaraan niya? Nagising na lang siya isang araw na nasa isang ospital na siya, na may mga doktor na nakapaligid sa kanya. Sa ospital niya na rin nakilala si Cassie, na ngayon ay amo niya na sa mansyong yon. Sa katunayan ngayon, nagpapasalamat siya rito dahil ito ang sumagot sa lahat ng gastusin niya sa ospital noon, since wala siyang maalala sa nakaraan niya. May 2 taon na rin ang nakakalipas simula nang mangyari ang aksidente sa kanya, at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang naaalala. Di wala nga siyang perang pambayad sa therapy, kaya naman umaasa na lang siya sa mga taong maghahanap sa pagkawala niya. Iyon ay kung may taong maghahanap pa sa kanya pagkatapos ng lahat ng to. Hindi niya na nga maalala kung sino nga bang pamilya niya o sa kung ano man ang katauhan niya noon. Tahimik ba talaga siya sa personal? Wala ba talaga siyang pamilya na nag-aalala sa kanya? Wala ba talagang naghahanap sa kanya? Ang kaisa-isa lang naaalala niya ay ang figura ng lalaking tinatawag niyang mahal sa panaginip niya. Sino nga ba ito? Pati nga ba ito ng nakaraan niya? Dahil na naman ba sa panaginip mo kung kaya ka tinanghali ng gising? Hula ni Austria bago tumuwid mula sa pagkakaupo at kunot noong ibinaba ang kobre kama na sinasabo niya kanina. What if yung lalaki palang palagi mong napapanaginipan? Parte pala ng nakaraan mo. Kasi isipin mo, Amber, palagi siyang lumilitaw sa panaginip mo kahit na hindi mo siya iniisip, ni hindi mo nga siya kilala, ni hindi mo pa nga siya nakikilala sa personal, pagkatapos ay napapanaginipan mo pa. Paano kung parting talaga siya ng nakaraan mo? Imposible. Sad niya habang patuloy siya sa pagkusot ng mga damit at kumot na naroroon. Kung talagang parte siya ng nakaraan ko, bakit malabong mukha niya sa panaginip ko? Kasi nga, nagkaroon ka ng amnesia, hindi ba? Kahit na. Sagot niya na ano mong binabaliwala pa ang sinasabi ng kaibigan niya. Ilang segundo pa munang pinagmasdan ni Austria ang kaibigan at bahagyang napaisip. Mas lalo lamang siyang naguluhan nang maalala niya kung paano nga bang napunta sa mansyong yon ang kaibigan niya. Hindi ka man lang ba nagtataka, Amber? Saad niya bago siya muling lumingon kay Amber. Paano ka nakilala ni Cassie? Hindi ba? Hindi naman porket nakita ka niya sa ospital, ibig nang sabihin nun, ay pwede ka niya nang iuwi rito sa bahay niya. I feel like may kinalaman siya sa pagkawala ng alaala mo. Hindi mo ba talaga napapansin yun? O sadyang manhid ka lang talaga, Amber? May kinalaman man siya o hindi, wala na akong pakialam doon, Austria. Sa katunayan nga malaki ng utang na loob ko sa kanya sa pagbibigay niya ng trabaho dito sa akin. At kung talagang may kinalaman siya sa aksidenteng kinasangkutan ko noon, dapat noong una pa lang ay sinabi niya na sa akin. Umamin na sana siya sa akin. Aniya bago siya nagkibit ng balikat. Wala namang mawawala sa kanya kung aamin siya sa akin. At isa pa, wala rin namang naghahanap sa akin. Malay ko ba kung ulila na nga talaga ako tulad ng sinasabi ng mga doktor na nakausap ko noon? What if nga, hindi ba? Sobrang bait kasi ng tingin mo kay Cassie. Hindi mo alam, may tinatago rin siyang dumi. Saad nito. Alam mo ba na muntik na makapatay ng bata yan dati? Nang dahil sa narinig ay kunot noos siyang bumaling kay Austria. Agad naman lumawak ang mga ngiti ni Austria nang makita niyang biglang pagbakas ng kuryoso sa mukha ng kaibigan niya. Tingnan mo, hindi mo alam ang tungkol sa bagay na yon? Sinungaling ka. Angil niya na ikanatawa naman ni Austria. Tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano kay Cassie. Baka kapag nakarating sa kanya na sinisiraan mo siya, baka patalsikin ka pa niya sa bahay niya. Ay sus, hindi mo ako matatakot sa ganyan. Aniya bago umusog palapit sa kanya, habang nananatili pa rin nakaupo sa bangkitong inuupuan niya. Hindi mo alam ang tungkol sa bagay na yon, ano? Muntik na makasuhan si Cassie dati. May ilang buwan na nakalipas simula nang dumating ka rito. Hindi pa siya marunong magmaneho ng kotse noon. Sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa bata.
Except sa mga minor injuries nito tulad ng gasgas at bali sa daliri. Kung nandito ka lang noon, nako, maaawa ka talaga dun sa bata, promise Amber. Saad nito habang nagbabalik tanaw sa aksidenteng nangyari noon. Gusto nga sana magsampa ng kaso ng mga magulang ng bata. Hindi ko lang alam kung natuloy nga ba o ano. Wala na rin kasi akong balita. Kung malaya pa si Cassie hanggang ngayon, baka nga nakipag-areglo na lang ng mga magulang ng bata. Wala ibang nagawa si Amber kung hindi ang makinig sa mga kwento ng kaibigan niya ngayon ay seryoso kung magkwento sa harapan niya. Tila ba sobrang sama ni Cassie para kay Austria. Sa bagay, kahit na magsampa sila ng kaso laban sa pamilya ni Cassie, alam ko namang hindi rin sila mananalo kahit na kumuha pa sila ng magaling na abogado. Natatawa niya pang dagdag bago gumisi na animong dismayado sa tuwing maaalala niya ang tungkol sa bagay na yon. Galing sa isang mayamang pamilya si Cassie, kaisa-isang anak ng mga abogadong nagmamay-ari ng malaking law firm sa Pilipinas. Alam ko naman na hindi siya hahayaan ng mga magulang niya. Kaya ayun, sinubukang patahimikin yung mga biktima ng mahal nilang anak. Ang dami mo palang alam tungkol sa kanya, no? Saad ni Amber na ikinatawa niya. Bakit kaya hindi ka nalang manahimik? Tulad ng pamilyang sinasabi mo. Nagsasabi ako ng totoo, Amber. Mamamatay tao yung iniidolo mo. Dagdag pa niya na mas lalong ikinakunot ng noo ni Amber. Doon ay tila ba nabuhay ang interes sa mga mata ni Austria bago siya lumapit at bumulong kay Amber. Gusto mo pa bang malaman lahat ng sekreto ni Cassie? Tanong nito bago nakatingin lumapit sa kanya at bumulong. Si Cassie at ang nobyo niya si Tristan may ilang buwan na rin nagkakalabuan. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil si Tristan may hinihintay pang iba. Sagot ni Austria sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Tulad ng? Ewan ko. Pagkipit nito ng balikat bago ngumuso sa mga naiisip niya. Pera, pamilya, posisyon, babae, alin man sa apat na nabanggit ko. Anong ginagawa niyo dyan? Mabilis na napatalon sa kinauupuan ng dalawa nang dahil sa gulat, lalo na nang pumasok ang mayordoma sa kwarto kung nasan sila. Tulad ng nakagawian, kunot na naman ang mga noon nito habang nakatitig sa kanilang dalawa. Nagchichismisan ba kayong dalawa habang nasa trabaho? Usal nito bago malukip-kip at pinagmasdan ng nilalabhan nilang dalawa. Binabayaran kayo dito para maglaba at maglinis. Hindi para ipagkalat ang kung anumang issue ni Cassie sa nobyo niya. Magpaka-mature naman kayong dalawa ni Amber? Hindi po ako kasama roon, auntie. Depensa agad ni Amber bago lumingon sa mayordoma. Sa totoo nga lang po, hindi po ako interesado sa kwento nilang dalawa ni Tristan. Hindi ka interesado, kaya alam mo agad ang pangalan ng nobyo niya. Natatawa nitong asik na ikinanguso niya na lang. O siya, bumalik na nga kayo sa trabaho ninyo. Sayang ang oras at araw. Huwag niyong inuubos sa mga walang kwentang bagay ang oras niyo sa trabaho. Dagdag pa nitong bilin bago niya tinalikuran ang dalawa. Nang makalabas sa labahan ng matandang ginang, ay walang ibang ginawa si Amber kung hindi ang kurutin sa tagiliran si Austria na tinawanan naman ito. Kung sawa ka na sa trabaho mo, pwede bang wag mo naman akong idamay? Reklamo niyang singhal na tinawanan na lang nito. Nagpatuloy lang ang tahimik na pamumuhay ni Amber sa mansyong yon sa mga sumunod na araw. Katulong siya sa buong maghapon. Kaibigan naman sa mga kasambahay na naroroon sa tuwing may bakante silang oras. At dreamer naman siya sa pagsapit ng gabi. Ilang beses niya nang napapanaginipan ng tungkol sa misteryong figura ng lalaking iyon sa panaginip niya. Araw-araw magkakaiba ng senaryo. Araw-araw, pabago-bago ng lugar at oras. Pero hindi niya maitatangging pare-pareho lang ang figura ng lalaking iyon ang nakikita niya sa panaginip niya. Minsan na hindi niya napigilang makaramdam ng pagkabahala sa kung ano nga bang katauhan nito at kung bakit siya madalas na lumalabas sa panaginip niya. Posible nga ba na parte ito ng nakaraan niya tulad ng sinasabi ni Austria? Past life? Kunot noon niyang saad nang marinig niyang opinyon ni Roger. Hardinera sa mansyon at kung minsan ay driver naman ni Cassie sa tuwing naririto ito. Nang makita niya ito sa harding kinabukasan. Paano mo nasabing parte siya ng past life ko? Hindi ko sigurado, Amber, pero yun ang hinala ko. Sagot nito sa kanya habang patuloy pa rin sa paggugupit ng mga halaman na naroroon. Gano'n naman talaga, hindi ba?
Kung hindi siya pamilyar sa alaala mo, at kung madalas mo nga siyang mapapanaginipan, kahit na hindi mo naman siya kilala sa totoong buhay, baka nga parte siya ng past life mo. Imposible yun. Sabat ni Austria bago ito naglapag ng pagkain sa mesang malapit sa direksyon ng dalawa. Hindi na rin naman sila nagtaka pa nang sandaling lumapit ito sa direksyon nila upang makiisyoso. Hindi ba't nandito ka noong unang pasok ni Amber sa mansyon? Naaksidente siya dati at nawalan siya ng alaala. Bumaling siya ng tingin kay Amber na ngayon ay kunot noon ang nakatitig sa kanya. Kung sa modern world ang setting ng panaginip mo, there's a higher chance na baka nga parte siya ng buhay mo bago ka pa man nawala ng alaala. Anong tingin mo sa buhay ni Amber? Teledrama. Biro pa ni Roger sa kanya bago bumaling ng tingin sa kaibigan. Kung ako sa'yo, kumonsulta ka na lang sa isang psychiatrist nang malaman mo. Huwag kang maniwala dyan kay Austria kung ayaw mong magkandaletse-letse ang buhay mo. Natatawa pa nitong biro. Nauwi ang usapang yon sa pagtatalo at kalokohan ng dalawa. Kaya naman walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang umuso na lang bago siya nagdesisyong iwanan ng dalawa. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin bumalik si Cassie sa mansyon pansamantala. May ilang buwan din itong nanatili sa Maynila, lalo na't ito ang umaasikaso sa mga negosyo ng pamilya nila roon. Tanging ang mayordoma lang ang nabibilinan niya sa bahay na iyon. Hindi sanay si Amber sa gawaing bahay kaya naman minsan ay napapansin na rin niyon ni Cassie. Hindi niya rin naiiwasang pag-aralan ang tungkol sa background nito habang naroroon siya sa probinsya at nang sandaling malaman ang tungkol sa background ng dalagang itinago niya sa mansyon nila, hindi niya naiwasang makaramdam ng pagkabahala. Aires? Gulat na saan ng nanay ni Cassie na makausap niya ito. Tagapagmana ng Villa de Gracia? Dagdag pa nito. Nang dahil sa nalaman, ay hindi na rin naiwasan ni Cassie ang paulit-ulit na maglakad sa harapan ng mesa ng nanay niya habang iniisip ang tungkol sa mga bagay na nalaman niya. Maging ang nanay niya ay gulat din sa nalaman at tila ba nawala na ng konsentrasyon sa trabahong nakabingbin sa harapan niya kasama ng mga litrato ni Amber at ng totoo nitong pamilya. Sino nga bang mag-aakala na ang kasambahay nila sa bahay ang kaisa-isang tagapagmana ng Villa de Gracia? Isang asyenda na mas malaki pa sa law firm na pagmamay-ari ng pamilya nila. Kung tutuusin na walang binatbat ang negosyo nila sa negosyo ng mga ito sa Cebu. Kaya naman ang malaman ng tungkol sa bagay na yon ay talaga nga namang nakakagulat na para sa kanila. Sino nga bang hindi mag-aakala na ang inutos-utusan lang nila sa bahay ay ang tagapagmana pala ng malalaking lupain at negosyo sa Cebu? Hindi ko alam. Kahit ako nagulat din ako, ma. Hindi ko alam. Ang akala ko simpleng babae lang siya. Saad ni Cassie bago siya huminto sa paglalakad at nag-aalalang bumaling ng tingin sa nanay niya ngayon ay malalim na rin ang iniisip. Ngayon ko lang nabuksan ang files na meron siya. Kung hindi pa ako nagpa-private investigator tungkol sa kanya, hindi ko pa malalaman na isa siyang Gracia. Hindi ko alam na siya palang nawawalang anak ng mga Gracia. Maniwala ka sa akin, ma. Hindi ko ginustong pagkupkup sa kanya. Kung taga Cebu nga siya, anong ginagawa niya sa Maynila nung nasagasaan mo siya? Marahan na naguguluhang tanong ng nanay niya na bahagya niyang ikinatigil. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo sa oras na malaman ng mga magulang niya na tinago at kinawawa mo siya sa mansyon mo sa probinsya, hindi ba? Baka pati ang negosyo natin. Pabagsakin nila kapag nagkataon. Relax, ma. Hindi ko hahayaan na mangyari yan sa atin. Kaya nga tinatanong kita kung anong plano mo, hindi ba? Saad nito na hindi niya sinagot. Anong plano mo sa ngayon? Sasabihin mo ba kay Amber ang tungkol sa tunay niyang katauhan? Paano kung kasuhan ka niya at ng pamilya niya? Muntik mo na siyang mapatay, Cassandra. Ako nang bahala doon, Mama. Sagot niya sa nanay niya nang may ideyang pumasok sa isip niya. Ayaw niya makulong. At ayaw niya rin namang pabagsakin ni Amber ang negosyong matagal nang pinaghirapan ng mga magulang niya. Gagawin niyang lahat upang hindi makarating kay Amber ang tunay nitong katauhan. Kung kinakailangan niyang itago si Amber sa mansyon nila at wag nang paalisin, gagawin niya para lamang manatiling sikreto ang kasalanan na matagal niya nang itinago noon. Uuwi ako sa probinsya, saad niya kay Tristan.
Walang ibang nagawa ang nobya niya kung hindi ang manahimik habang nagmamaneho. Napansin naman ni Cassie ang pananahimik ng nobya niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tahimik na matawa, dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin si Tristan sa kanya. I'm sorry, may iniisip lang ako. Saad ng nobya niya na namumulan niyang ikinaiwas ng tingin. May sinasabi ka ba? Palagi ka na lang nawawala sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. May bahid ng pagtatampo niyang sambit bago siyang malukip-kip sa driver's seat. Sabihin mo nga sa akin, umamin ka nga Tristan. May kinalaman na naman ba to sa kanya? Walang ibang nagawa si Tristan kung hindi ang mapabuntong hininga na lang nang marinig ang sinabi ng nobya niya. Alam niya na kahit hindi ito bigyan ng pangalan ni Cassie, alam niya na kung sinong tinutukoy nito. Isa lang naman ang babaeng nakakapagpatibok sa puso niya at iyon ay walang iba kung hindi si Amber. May 2 taon na rin ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Nasa Maynila noon ang magkasundo silang dalawa ni Amber na magkita sa paliparan. Naroon si Amber sa Cebu dahil doon sila nakatira kasama ng mga magulang niya. At doon din naman sila nagkita at nagkakilala ni Tristan. Araw-araw kung bumiyahe si Tristan patungo sa Cebu. At ganoon din naman ang ginagawa ni Amber sa tuwing wala itong pasok sa opisina. Palibhasa kasi ay siya lang ang kaisa-isang anak ng mga magulang niya at siya lang din ang inaasahan ng mga ito na magte-take over sa lahat. Kaya naman kailangan niyang pagbutihin ang pag-aaral sa ikot ng negosyo nila. Sa katunayan nga ay nagkaroon lang ng kulay ang buhay ni Amber nang makilala niya si Tristan at alam iyon ng mga magulang niya. Kahit na medyo malayo sila sa isa't isa, hindi rin naman iyon naging dahilan upang maghiwalay sila. Sa katunayan nga ay may 5 taon na silang magkarelasyon at may balak na nga sana silang magpakasal kung hindi lang sana nangyari ang aksidente iyon. Walang alam si Tristan na nasagasaan si Amber at si Cassie ang punot dulo sa kung bakit nga ba iyon nangyari sa kanya. Oh fuck! Singhal ni Cassie bago niya nilingon ang babae ngayon ay duguan ang nakabulagta sa kalye ng mga oras din yon. Sa takot na baka makulong, walang ibang nagawa si Cassie kung hindi ang isakay si Amber sa kotse niya at idiretso na nga ito sa ospital upang magamot. Nang magising at nang wala nang maalala si Amber, hindi na siya nagdalawang isipan ay uwi si Amber sa mansyon upang itago na rin ang kasalanang nagawa niya rito. Hindi rin naman niya pwedeng pakawalan ng dalaga, lalo na't nag-amnesia siya sa ginawang pagpapabaya niya sa pagmamaneho. Natatakot din siya na makulong sa oras na maalala ni Amber ang lahat. Kaya naman ang paninilbihan lang sa mansyon niya ang nakikita niyang paraan upang masolusyonan niya ang lahat ng problemang meron siya ng mga panahong yon. Sa kabilang banda, ay takot at galit naman ang umiral sa sistema ni Tristan nang hindi niya na muling makontak si Amber. Maging ang mga magulang nga nito ay walang ideya sa kung nasaan man siya. Hindi niya rin naman napigilang makaramdam ng galit dahil paano kung nangangaliwa nga ito sa relasyon nilang dalawa at mas pinili nitong lalaki niya kaysa sa kanya. May 2 taon nang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Sa 2 taon lumipas, tila ba nahihirapan lang din si Tristan sa mga nangyari sa kanya. Mas lalo lamang siyang nawawala sa katinuan at konsentrasyon, lalo na sa tuwing maaalala niyang wala siyang kaalam-alam sa kung nasa na nga ba si Amber. Kung totoo nga bang nangaliwa ito sa relasyon nilang dalawa, siguro naman ay walang masama kung sakali mong umamin ito sa kanya, hindi ba? Handa siyang pakawalan nito kung gugustuhin niya. Hindi niya lang maintindihan kung bakit maging mga magulang niya ay nagagawa niyang paglihiman ng ganito. Sa loob ng 2 taong pangungulila kay Amber, hindi niya na rin napigilan pang sariling humanap ng babaeng pwede niyang ipalit dito. Pampalipas oras, ika nga ng iba. Rebound, kumbaga. Ang problema nga lang ay hindi niya magawang ibaling kay Cassie ang lahat ng atensyon niya dahil maging ang front seat na kinauupuan ng nobya niya ngayon ay nagpapaalala sa kanilang dalawa ni Amber. Sasamahan nilang dalawa noon. Sinasabi ko na nga ba? Saad ni Cassie sa kanya bago ito nakahalukip-kip na sumandal sa front seat. Kung hindi mo magawang kalimutan ang babaeng yan, tingin ko, maghiwalay na lang muna tayong dalawa, Tristan. Cassie, napapagod na ako sa ganitong klase ng setup, Tristan. Palagi na lang. Siya na lang palaging iniisip mo. Paano naman ako? Paano naman ako na nobya mo? May bakas ang hinanakit niyang sambit na hindi naman sinagot ng binatang nasa gilid niya. Ano bang meron siya na wala ako? At bakit babaliw na baliw ka sa kanya? Nakainom ka lang, Cassie.
Saad ni Tristan na natatawa niyang inismeran. Ihahatid na kita sa kondo mo. Palagi ka nalang gumagawa ng paraan para mabaling sa ibang atensyon ko sa tuwing pag-uusapan natin ang tungkol sa kanya. Aniya, bago masama ang loob na nag-iwas ang tingin sa nobyo niya. Magsama kayong dalawa ng ex mo. Sa kagustuhang huwag masira ang araw ng nobya, wala nang ibang nagawa si Tristan kung hindi ang malalim na lang na bumuntong hininga sa kinauupuan niya. Oo, at nakainom nga ng ilang baso ng tequila ang nobya niya sa party na dinaluhan nila ng gabing yon. Pero hindi naman iyon ang naging dahilan upang makalimutan ni Cassie ang lahat ng yon. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang reaksyon ng nobya niya nang binuksan niya ang tungkol sa usapan sa dati nitong nobya. Ano nga bang meron siya na wala ito? Mauuna na ako. Saad ni Cassie bago siya humalik sa pisngi ni Tristan at ngumiti rito na malungkot niya naman nginitian. Hindi ko naman matandaan kung anong mga pinagagagawa ko kagabi. Hindi ko rin alam kung may napag-awayan ba talaga tayong dalawa. Bahagya siyang natawa. If ever may nasabi man ako sa'yo, Tristan, I didn't mean it, okay? Talagang lasing lang ako kagabi. I know, and I'm sorry about that. Sagot sa kanya ni Tristan, bago siya nito hinila upang yakapin ng mahigpit na ikiningiti naman ni Cassie. Mag-iingat ka roon, okay? If ever man na nakahanap ako ng vacant schedule, susunod ako sa'yo sa probinsya. Sigurado ka ba? Natatawa niyang Saad nang kumala siya sa yakap nila sa isa't isa. Baka naman mapakaulit yan tulad ng ginawa mo nung una, ha? No, hindi ko na uulitin yung ginawa ko nung nakaraan. Natatawa niyang sagot na tinawanan naman ni Cassie. This time, totoo na ang pangako kong to sa'yo, sweetie. Aasahan ko yan kung ganon. Sagot nito sa kanya bago siya humalik sa pisngi ng nobyo na ikinatigil niya naman. Nang dahil sa ginawa ni Cassie ay agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Matagal na rin naman ang relasyon nilang dalawa ni Cassie, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nga ba sa tuwing hahalik ito sa pisngi niya, hindi niya mapigilang makaramdam ng lungkot. Dahil ba ito sa konsensya? Minahal niya naman si Cassie, pero hindi niya maipagkakailang mas mahal niya si Amber kaysa rito. Sino nga bang hindi makakalimot sa 6 na taon nilang relasyon? Pagkatapos ay umalis lang ito ng walang pasabi. Ni walang closure na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ni hindi man lang niya alam kung nasa na nga ba ito at maging mga magulang niya ay walang alam kung nasaan siya. O baka naman kasabot niya ang sarili mga magulang sa pagtatago niyang to. Isang buntong hiningang pinakawala ni Amber, lalo na nagsimula silang humanay upang salubungin ang kotse ni Cassie na pumasok sa loob ng mansyon ng dalaga. Hindi sila close ni Cassie tulad ng palaging sinasabi ng kaibigan niya si Austria. Sa katunayan nga ay kulang na lang ay itanggi niya na nag-uusap silang dalawa. Hindi sila ganun ka-close tulad ng inaakala nila. Oo, minsan ay nagkakausap silang dalawa. Pero hindi naman yun umaabot sa puntong nagbabahagi na ito ng mga personal na problema sa kanya. Good morning, madam. Saad ng mayordoma na makapasok si Cassie sa loob. Nagsimula itong maglakad sa harapan nila. Wala namang ibang nagawa si Amber kung hindi ang magbaba ng tingin. Huminto ang sapatos nito sa mismong harapan niya, kaya naman hindi niya naiwasang mag-angat ng tingin dito. Welcome back, ma'am. Nagugulat niya pambate. Isang maliit na ngiti ang iginawad sa kanya ni Cassie bago siya nito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. May ginagawa ka ba, Amber? Gusto sana kita makausap. Para saan po? Gulat niyang tanong. Hindi naman niya mapigilang makaramdam ng gulat at pagtataka dahil ito pa lang ang kauna-unang pagkakataon na gusto siyang makausap ni Cassie. May nagawa ba siyang mali? Dahil ba ito sa napag-usapan nilang dalawa ni Austria nung nakaraan? Nagsumbong bang mayordoma sa kung anong narinig niya sa usapan nilang dalawa ni Austria? Naglalaba po sana ako ng mga kobre-kama. Ako nang bahala roon. Saad ng mayordoma bago sumayin niya sa kanya na tumungo na lang sa kagustuhan ng amo nila. Ako nang bahala roon, Amber. Sumama ka na sa kanya sa taas. Isang ngiti lang ang iginawad sa kanya ni Cassie bago siya nito sinenyasan na sumunod sa kanya. Nang magsimula itong lumakad paakyat ng hagdan, walang iba nagawa si Amber kung hindi ang kunot noon na lamang itong pinagmasdan mula sa kinatatayuan. Marahan siyang siniko ni Austria sa tagiliran dahilan upang kunot-noo siyang bumaling ng tingin dito. Siguro sisisantihin ka niya. Idadamay kita kung ganon.
Kunot noon niyang sagot dito na tinawanan naman ni Austria. Kahit na nagtataka ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod dito. Ang malamig na aircon agad ang bumungad sa kanya nang makapasok siya sa kwarto nito. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Tanong ni Amber sa kanya nang makita siya nitong nakaupo sa veranda ng kwarto niya. Isang malalim na buntong hininga lang pinakawalan ni Cassie bago siya tumayo sa kinauupuan niya at naglakad patungo kay Amber na pasikreto naman itong ikinataas ng kilay. May kailangan sana akong sabihin sa'yo. Pero bago ang lahat, pwede bang magsabi ka muna sa akin ng totoo? Pakiusap niya na kahit naguguluhan ay tinanguan lang ni Amber. Sigurado ka ba talaga na wala kang natatandaan sa nakaraan mo? I mean, wala ka man lang ba naaalala? May 2 taon na rin naman ang nakakalipas, Amber. Imposible na wala ka man lang natatandaan sa alaala mo. Bakit po, ma'am? Kailangan ko po bang umalis ngayon sa trabaho ko? Magalang niyang tanong. Nang dahil sa narinig ay hindi napigilan ni Cassie ang mapabulong ng, What? Bago siya natawa nang dahil sa sinabi nito. No, gusto ko lang namang makasigurado, Amber. Gusto ko rin namang tulungan ka na makaalala. So, actually po ma'am, hanggang ngayon ay wala pa rin po kong maalala. Pero sinusubukan ko naman po makaalala. Aniya bago natawa nang may maalala. Iisa lang naman pong naaalala ko. At ito ay ang tungkol po sa isang lalaki na hindi ko kilala ng personal. Sagot niya rito na bahagyang ikinataas ng kilay ng dalagang kausap niya. Hindi ko po alam. Maliban doon na wala na rin naman po akong naaalala. Sa kung sino ka, wala ka bang naaalala? Kahit na hindi ganun ka-detailed, wala ka malang bang naaalala? Bumakas ang kuryoso sa mukha ni Amber. Kaya naman walang ibang nagawa si Cassie kung hindi ang bumuntong hininga at umayo sa pagkakatayo niya. I mean, wala ka malang ba naaalala sa kung sino ka? Like, kung anong pangalan mo, saan ka nakatira, sino ka nga ba? Bakit ka na-aksidente? Something like that. Wala talaga? Bukod po sa pangalan kong Amber, wala na po. That's good to hear then. Aniya na ikinataas ang kilay ni Amber. I mean, okay then. Kung may kailangan ka, pwede mo akong sabihan, okay? Kung may naaalala ka sa nakaraan mo, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Nang mga sandaling yon ay nagkasundo rin silang dalawa sa iisang bagay. At iyon nga, ay hindi na pwedeng lumabas si Amber sa mansyon na yon. Minsan ay nakakaramdam siya ng pagtataka sa kung bakit nga ba naging biglaan ang utos na iyon ni Cassie. Sa kabilang banda naman, ay iyon na lang naiisip na paraan ni Cassie upang hindi siya mahanap ng totoo niyang pamilya. Lalo na ngayon nakarating sa kanyang balitang muli na namang nagpatuloy sa paghahanap ang pamilya niya sa buong bansa. Minsan ay pinagbabawalan rin siya ni Cassie na manood ng telebisyon. Kaya naman hindi niya napigilang makaramdam ng lungkot at pagkabagot sa buhay niya. Parang nakita ko ng mukha mo sa diaryong pinabasa kanina sa akin ng asawa ko. Saan ng isang kasambahay kay Amber na hindi nakataka sa pandinig ni Cassie. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung... You're fired! Sigaw agad ni Cassie na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang bahagya pang mapatalon ang dalawa. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo tungkol dito? Bakit ba ang hirap mong umintindi, ha? Ma'am, I want you to leave my house now. Pero ma'am, now! Sigaw ni Cassie na nakakuha sa atensyon ng mga kasambahay na naroroon. Nagdahil sa takot, walang ibang nagawa ang kasambahay kung hindi ang naluluhang tumakbo patungo sa maid's quarter. Hinihingal pa si Cassie na magbabasa ng tingin kay Amber na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang bumaling ng tingin sa kanya. Isang ismid lang ang ginawa niya sa dalaga bago ito nagdesisyong talikuran ng mga kasambahay na naroroon at nakikiisyoso. Grabing first day yon, tanggal agad. Saad ng isa bago lumingon kay Amber. Bakit nagbago yata ang ugali ni Cassie? Dati-rati siya pang nagbubukas ng usapan tungkol sa mga balitang napapanood niya sa internet. Ngayon naman ay, dagdag pa nito bago ito nagkibit ng balikat. Baka naman nasa news sila Sir Tristan kaya ganon. Alam niya kung anong news. Natatawang sabat ni Austria bago lumapit sa kanila. Break up news!
Dagdag pa nito bago humagalpak sa pagtawa. Habang abala si Austria sa paghagalpak sa tawa, walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang lingunin ng hagdan kung saan nagtungo si Cassie. Nitong nakaraang araw ay pabago-bago na lang ang mood ng amo nila. Hindi niya alam kung saan na nga ba lulugar dahil sa tuwing sisigaw ito, may isang nadidisgrasya sa kanila, tulad na lamang ng nangyari kanina. Hindi ko alam kung dahil nga ba yun sa babae. Sagot ni Roger nang muli na naman nilang mapag-usapan ng tungkol sa pagbabago ng mood ng amo nila. Ditong mga nakaraang araw sa tuwing umaalis kaming dalawa, may mali talaga sa kanya. Palaging nakabusangot ang mukha niya. Oras-oras naman siya kung tawagan ni Tristan. Okay naman silang dalawa. Hindi ko lang talaga maintindihan kung anong problema niya. Ang alam ko lang, okay ang relasyon nilang dalawa ni Tristan. Baka naman buntis. Sabat ni Austria bago siya natawa. Kung buntis ngang talaga siya, dapat nga bang madamay ang mga inosenteng trabahador na ino-offera niya ng trabaho? Ano nang nangyari sa delikadesang sinasabi nila? Sa mga nagdaang araw at linggo ay nagpatuloy lang mga pananaginip ni Amber sa lalaking yon. Hanggang sa ang mukha ng lalaking yon ay unti-unting lumilinaw. Hindi nga lang tulad ng linaw na maaaninag niya na ang itsura nito. Kahit na hindi ganoong kalinaw sa alaala niya ang mukha nito, kahit na papaano naman ay naaaninag niya na rin ang ilong at ang mga labi nito. Malaking bagay na iyon para sa kanya. Malaking bagay na iyon para makilala niya na kung sino mang lalaki ang gumugulo sa paghimbing niya. Hindi mo naman nasabi sa akin na bibisita ka ngayon. Ang boses ni Cassie agad ang bumulaga sa kanya ng gabing yun. Hindi niya naiwasang mapakunot ang noo bago siya nagdesisyong umalis mula sa pagkakahiga upang silipin kung sino nga bang bumisita kay Cassie ng gabing yun. Nanggagaling ang boses na iyon sa bulwagan, kaya naman hindi niya naiwasang silipin ang nobyo nito. Humaharang ang chandelier sa mukha nito, kaya naman hindi niya magawang maaninag ang mukha nito mula sa malayo, kahit na ilang beses pa naman siyang tumingkayad mula sa pagkakatayo niya. Anong ginagawa mo? Tanong ng mayordoma na makita siya nitong sumisilip mula sa taas. Masyado nang late, Amber. Nakikinig ka pa rin sa pinag-uusapan nilang dalawa ng nobyo niya? Naku po, hindi po. Sagot ni Amber sa kanya habang patuloy sa pag-iling. Sinisilip ko lang po kung may tao sa baba. Sinisilip o nakikinig? Punot noong tanong nito. Siya, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige po, pasensya na po, auntie. Sagot niya. Agad na nangunot ang noon ni Tristan nang marinig niyang pamilyar na boses na yon. Bakit sa tuwing makakaramdam siya ng pagod, ang boses agad ni Amber ang naririnig niya? Maraming kaboses sa mundo si Amber, kaya naman natitiyak niyang imposible na mag-cruise ang nandasalang dalawa sa bahay na yon. At isa pa bakit naman siya itatago ni Cassie gayong wala namang ideya ang nobyo niya sa totoong mukha ng dati niyang nobya? Nagkataon nga lang ba talaga ang lahat? Tristan? Tanong ni Cassie sa kanya. What's wrong? Agad na lumingon si Tristan sa taas kung saan niya narinig ang marahang yapak na nagmula roon. Nakita niyang mayordoma ni Cassie roon, kaya naman walang ibang nagawa si Tristan kung hindi ang ngumiti at tumango rito. Siya, si Auntie Pressy, mayordoma namin dito. Alam ko, sagot ni Tristan sa kanya bago bumaling at nimiti sa kanya. Namiss lang kita kaya ako bumisita rito. How are you? Okay lang lahat. And thank you for asking. Aniya, bago magikik at namulang nag-angat ng tingin kay Cassie. Tara sa room ko? Anong gagawin ko ron? Malamang magpapahinga. Natatawang saad ni Cassie. Wala na ding nagawa pa si Tristan kung hindi ang magpahila na lang sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang natatawang hilahin siya paakyat sa taas. Sa taas ay naabutan niya si Auntie Pressy, kaya naman hindi na napigilan ni Tristan na mapangiti at bumati rito na nakangiti naman itong ginantihan. Gustuhin mang may mangyari ni Cassie sa kanilang dalawa ni Tristan ay hindi niya rin naman magawa. Ilang beses niya na itong tinutukso kaugnay sa bagay na yon. Si Tristan naman ay hindi nagdadalawang isip na tumanggi sa ginagawa ng nobya niya. Hindi niya alam pero tila ba ayaw niyang galawin ng dalaga kahit na may ilang buwan na rin naman silang engaged. Para sa kanya, hindi angkop kung gagalawin mong isang babae. Lalo na kung wala ka namang pagtingin sa kanya. Hindi niya kayang gawin niyon kay Cassie. Lalo na't wala naman itong ibang ginawa sa kanya kung hindi ang puro kabutihan. Alam mo, minsan nagtatampo ako sa'yo.
Nguso ni Cassie bago siya yumakap sa nobyo nang matapos ito sa pagsuot ng long sleeves na suot niya. Kung makaiwas ka kasi sa akin, parang wala tayong relasyon. Di ba laman na sa loob mo na may mangyari sa ating dalawa? Umamin ka nga sa akin, Tristan. Ayaw mo ba talaga sa katawan ko? Birhen naman ako ah. Nang dahil sa narinig, bahagyang natawa si Tristan bago niya nilingon ng nobya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang namumulang nag-iwas ang tingin sa kanya. Hindi naman pagkabirhen ang habol ko sa'yo, Cassandra. Hindi ko lang talaga ugaling gumalaw ng babae, lalo na't hindi pa tayo kasal. Sagot niya rito bago niya hinarap si Cassie at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Huwag kang mag-alala. Kapag kinasal na tayo, hindi na kita titigilan. Kahit saan. Basta't abutan tayong dalawa, gagawin natin yon, okay? Kahit sa kusina? Bahagya siyang natawa ng dahil sa pagiging pilya nito. Kahit sa hagdan pa yan, mahal ko. Sigurado ka, aasa ako dyan. Dagdag pa niya bago sila magkasabay na natawa sa pagiging pilya nila. Abala si Amber sa pagwawalis sa koridor nang marinig niyang salitang mahal ko na nanggaling sa kwarto ni Cassie. Hindi niya napigilang makaramdam ng hilo dahilan upang bahagya pa siyang napaluhod sa sahig. Mabilis niya ring nabitawan ang walis na hawak niya na naglika ng kalabog sa buong koridor. Hindi niya alam pero tila ba binibiyak ang ulo niya nang dahil sa labis na pagkirot nito. Pagkatapos niyang marinig ang salitang yon mula sa isang pamilyar na boses. Alam niyang pamilyar ang boses na yon sa alaala niya, lalo nang tinawag nito kay Cassie ng mga sandaling yon. Ah! Daing niya, mas lalo pang kumirot ang ulo niya. Nasa corridor si Roger nang makita niya si Amber na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Mula sa malayo ay nakikita niyang mainiinda ito sa ulo niya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na tumakbo palapit dito. Hindi pa man siya nakalapit, ay tuluyan na itong bumagsak sa sahig na mas lalo niyang ikinatakot. Amber! Amber! Wake up, Amber! Paulit-ulit niyang sambit. Nang hindi niya ito magising ay hindi na siya nagdalawang isip pa na buhatin ito at dalhin sa maid's room kung nasaan ang mayordoma. Nang sadaling makaalis sila sa koridor, ay siya namang pagbukas ng pintuan ni Cassie. Iniluwanan si Tristan na ngayon ay hindi na magawang pigilan ang pag-ukit ng ngiti sa labi niya. I'm sorry kung hindi na kita maihahatid sa labas. My stomach is cramping kasi ngayon. Saad di Cassie sa kanya na nakangiti niyang tinawaan. Have a safe flight, Tristan. I love you. I love you too. Sagot ni Tristan sa kanya bago siya umalis at nagtungo na sa ibaba. May naririnig siyang kalabog mula sa taas kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalala. Hindi niya alam pero tila ba nag-aalala siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Resulta ba ito ng kapeng inihatid sa kanya ng mga kasambahay ni Cassie kanina? Isang pagkibit-balikat na lang ang ginawa niya bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makarating na siya sa kotse niya at nakaalis na nga sa lugar na yon. May kirot pa sa palibot ng ulo ni Amber nang sandaling magkamalay siya. Halos napabalikwas pa siya sa pagkakahiga nang makita niya ang mukha agad ng mayordoma at ni Cassie ang bumungad sa kanya. Are you okay? Tanong ni Cassie sa kanya, dahilan upang umayos siya sa pagkakahiga at marahang tumango rito. Hindi sana ako pupunta rito pero narinig ko yung tawag sa akin ni Auntie Pressy kanina. Hinimatay ka raw, sabi ni Roger. Hindi ko po alam, ma'am. Aniya, dahil iyon naman talaga ang totoo. Bigla na nga lang po ako nawala ng malay nang may maalala ako. Oh my God, totoo ba to? Natatawang saad ni Austria na naroon din sa kwarto niya. Baka naman may naaalala ka na sa nakaraan mo. Nang dahil sa narinig mula kay Austria ay agad na nakaramdam ng takot si Cassie. Nawawala lamang ang takot na nasa sistema niya nang sandaling inamin ni Amber sa kanila na baka pagod lamang ang nararamdaman niya. Nang araw ring iyon ay nagdesisyon na rin si Cassie na tuluyan na ngang pagpahingahin si Amber kahit na ilang beses pa man itong tumanggi. Habang tumatagal ang araw at linggo, mas lalo lamang tumitindi ang kirot na nasa ulo niya. Tila ba mas lalo lamang itong kumikirot, lalo na nang dahil sa mga panaginip niyang paulit-ulit kung bumisita sa kanya sa tuwing natutulog siya. Magigising na lang siya sa hating gabi na punong-puno ng pawis ang kabuuan ng katawan niya kasabay ng panakanakang pagkirot ng utak niya. Paano kung tama nga si Austria? Naresulta nga ito ng unti-unting pagbabalik ng alaala niya.
Si Sir Tristan yun. Sagot ni Austria sa kanya nang tinanong niya ang tungkol sa lalaking kasama ni Cassie nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam. Madalas siyang bumibisita nitong mga nakaraang araw kay Ma'am Cassie. Ginawa na ngang kapitbahay yung probinsya eh. Isipin mo yon, may 6 na oras ang biyahe mula Maynila hanggang dito pero tinitiis niyang pagod. Makasama lang siya. Minsan nga napapatanong na lang ako sa sarili ko kung kakayanin niya kayang magpunta sa Cebu kung sa Cebu rin nakatira si Cassie. Agad na nakaramdam ng hilo at pananakit ng ulo si Amber, lalo na nang marinig niyang sinabi nito. Mabilis nang hinawakan sa braso si Austria, lalo na nang wala naman siyang nakapitan ng mga sandaling yon. Nang sandaling mapaluhod siya sa sahig, ay bahagya ring napaluhod si Austria, lalo na nang dahil sa gulat. Oh my God, Amber, okay ka lang ba? Aligaga nitong tanong na sa halip na sagutin niya, ay nanatili lang siya sa pagkakaluhod sa lupa habang iniinda ang kirot ng ulo niya. Oh fuck, dito ka lang. Tatawagin ko lang si Roger. Noong mga sandaling yun ay nagpasya na silang dalhin si Amber sa ospital. Nakita ni Cassie kung paano nilang isinakay si Amber sa sasakyan, kaya naman bago pa man sila umalis, dali-dali na siyang nagsisisigaw upang pigilan ang mga ito sa pag-alis. Pero ma'am, inaatake po ng migraine ng kaibigan ko. Singhal ni Austria sabay hawak sa ngayon ay walang malay na si Amber. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Paano kung early signs na pala ng brain tumor tong mga seizures na nararamdaman niya ngayon? Sagot niyo po ba kung mamamatay siya? Papupuntahin ko na lang si Doc Yuri dito. So please wag niyo siyang paaalisin sa mansyong to. Pakiusapan ni Cassie na may bahid ng luha. Walang ibang nagawa si Austria at si Roger kung hindi ang magkasabay na lang na napatingin sa isa't isa bago nila sinunod ang gustong mangyari ni Cassie ng mga oras din yan. May history ba siya ng brain injury? Injury na nakuha sa aksidente? Tanong ng doktor na bahagya niya pang ikinatahimik bago siya mabagal na tumango rito. May posibilidad na baka unti-unti na rin bumabalik ang mga alaala niya. Since nasabi niyo kanina na nagkakaroon lang siya ng seizure every time na may naaalala siya. Ibig sabihin nito ay unti-unti nang bumabalik sa kanya ang alaala niya. Medyo painful ang tungkol sa bagay na ito at hindi ko rin masasabi kung hanggang kailan ito magtatagal. May mga magagawa pa ba ako para matigil ang pagbalik ng mga alaala niya? Tanong ni Cassie, dahilan upang bahagyang mapakunot ang noon ng doktor. I mean, kung paano magagawa para mapigilan ang seizures niya, Doc. Kasi 'di ba, alam niyo na po, kung ako sa iyo, Iha, hayaan mo na muna siya. Suwestyon nito bago sila magkasabay na lumingon kay Amber, na ngayon ay payapang natutulog sa kama ng kwarto niya. Hindi maganda kung pangungunahan mo siya sa lahat ng bagay. Makakabuti rin sa kanya kung maibalik na sa kanya lahat ng alaala niya. Dahil kung hindi, makakasama lang sa kalusugan niyang pananatili sa bahay na to. Pero Doc, bakit Iha? May dapat ba siyang malaman na ayaw mong ipaalam? Tanong nito na hindi naman sinagot ni Cassie. Wala itong ibang ginawa kung hindi ang bumuntong hininga sa kinatatayuan niya. Walang sikretong hindi nabubunyag, Cassandra. Alam mo yan. Po? Isang ngiti lamang ang iginawad sa kanya ng doktor bago nagkibit balikat. Ilang minuto pa nilang pinag-usapan ang tungkol sa pagpapagamot ni Amber bago nila tinapos rin kaagad ang pag-uusap na iyon. This week? Gulat na tanong ni Cassie kay Tristan sa kabilang linya. Bakit this week? Hindi ba may nakabinbin kang trabaho sa office na kailangan mong tapusin? Masama bang makasama ka? Natatawa nitong tanong na bahagya niyang ikinanguso. At saka, tinapos ko na rin kaagad lahat ng trabaho ko para kapag nagbakasyon ako dyan, wala na akong iisipin pa. Oh, and isama ko sana ang sekretarya ko para kapag may bigla ang meeting, kasama ko siya. Hindi naman siguro kalabisan yung request ko, right? No. Saad agad ni Cassie bago siya natawa. I'm sorry, nabigla lang ako. Hindi ko ina-expect na biglaan ka magpapaalam na magbakasyon dito sa akin. Since nasabi mo sa akin nung nakaraang araw na marami kang trabaho dyan sa Maynila. Ngayon na nasabi mo ang tungkol sa bagay na yan, hindi ko tuloy mapigilang mapaisip. Mapaisip tungkol saan? Kung may nagawa kang kasalanan sa akin, at kung may itinatago ka nga ba talaga sa akin. Saad nito na bahagyang tinawanan ni Tristan sa kabilang linya.
Hindi mo ako masisisi, Tristan. Gwapo ka at mayaman. Maraming maghahabol sa'yo, lalo na sa tuwing wala ako sa tabi mo. Actually, natatakot ako na baka nga makuha ka kaagad ng iba. Na makuha agad ng ibang atensyon mo. Hindi mangyayari yon, okay? Natatawa nitong pagbibigay ng assurance sa kanya na ikinanguso niya na lang. Kahit na anong mangyari, hindi ko gagawin sa'yo yon, Cassie. Mahal kita. At alam mo yan. Alam mo na hindi ko gagawin sa'yo ang bagay na yan. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy na rin naman si Amber sa pagtatrabaho. Kahit na ilang beses pa man siyang sawayin ni Cassie, ay wala rin naman itong magawa, lalo na makita niya ang eagerness nito sa pagtatrabaho sa kanya. May minsan na rin sumagi sa isip niya na umamin na lang sa dalaga. Iyon nga lang ay hindi niya magawa, lalo na nang dahil sa takot para sa sarili niya. Paano na nga ulit to? Tanong ni Amber kay Austria bago pa niya pinagmasdan ang labahan ng umagang yon. Pagsasamahin ko pa itong mga pula sa puti? Abnormal ka ba? Singal agad ni Austria na ikinanguso niya. May 2 taon ka na nagtatrabaho sa mansyong to, Amber. May 2 taon ka na rin naglalaba rito. Pagkatapos ay itatanong mo sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Resulta ba yan ng gamot na iniinom mo? Natatawa niyang saad na hindi naman ito ginantihan. Wala tuloy siyang iba na gawa kung hindi ang magseryoso at umayos mula sa pagkakaupo. Okay, fine, Amber. Hiwalay ang puti sa mga dikolor. Hindi sila pwedeng pagsamahin sa iisang labahan dahil magiging pink ang kalalabasan ng mga damit na nakababa dyan. Alam mong mangyayari sa'yo sa oras na magkamali ka dyan, Amber. Mapapagalitan? Hindi, si Santi ka agad. Natatawa pa nitong biro na ikinanguso niya. Umamin ka nga sa akin? Tao ka ba talaga, Amber? Huh? Para kasi bumabalik na rin yung dati mong ugali simula nung dinala ka dito ni Ma'am Cassie. Tulad ngayon, ganyan ka rin nung una mong punta rito. Hindi ka malang marunong maglaba, maglinis, magluto, lahat. Para kang isang prinsesa na naligaw sa mundo ni Cinderella. Minsan nga'y naiisip namin ni Roger na baka nga galing ka sa isang mayamang pamilya. Imposible naman yan naiisip mo. Sagot ni Amber sa kanya bago siya umayos sa pagkakaupo at hindi muling kumibo. Itong mga nakaraang araw ay tila ba palinaw na ng palinaw sa kanya lahat ng mga alaala niya. Nadadagdagan pa iyon ng sandaling maalala niya ang pamilyang meron siya noon. Tulad ng sinasabi ni Austria, mayaman din ang pamilyang kumukup-kup sa kanya sa panaginip niya. Kaya naman natitiyak niyang may mga panaginip na iyon ay parte ng nakaraan niya. Baka nga isa iyon sa mga alaala niya na nakalimutan niya nang dahil sa aksidenteng kinasangkutan niya. Hindi pa malinaw sa kanya ang lahat, pero dilinaw rin iyon sa oras na makilala niya ng personal ang mga taong nasa panaginip niya. O kahit makita man niya mga litrato nito, alam niya sa sarili niyang malaking bagay na iyon upang maalala niya lahat ng alaala niya sa nakaraan. Aminin man niya o sa hindi ay gusto niya ring makapiling ang mga magulang niya. Wala na siyang kapatid sa panaginip niya, kaya naman natitiyak niyang wala siyang kahati sa mga atensyon nito. At alam niya rin sa sarili niyang hinahanap pa rin siya ng mga ito. Ang lalaki namang nasa panaginip niya, hindi niya matukoy kung ano nga bang relasyon niya rito. Kung paulit-ulit siya nitong tinatawag na mahal sa panaginip niya, baka nga ito ang nobyo niya sa dating buhay na meron siya. Good morning sa inyo, pumasok kayo. Nakangiting saad ni Aling Presi bago niya inanyayahan sila Tristan at ang sekretarya nito na maupo sa sofa na naroroon. Tatawagin ko lang si Cassie sa taas. Kagigising lang at mukhang wala pa sa hulog. Baka nga magbago ang araw niyon ngayon lalo na't nandito ka na ngayon, iho. Thank you. Aniya sa matanda na nakangiti naman itong tinanguan. Nanatili lamang sa likuran niya ang sekretarya niya na may ilang taon na rin niyang kasama sa lahat ng bagay. Lahat halos ng ikot ng bituka ng boss niya ay alam niya. Saksi rin ito sa kung paano nakilala ni Tristan si Amber at kung paano silang nahulog sa isa't isa. Saksi rin siya sa kung paano nasaktan si Tristan nang mawala si Amber at sa kung paano niyang nakilala si Cassie sa pamamagitan ng isang event na dinaluhan nilang dalawa. Alam niya na nananatili pa rin sa puso ni Tristan ang dati nitong nobya. Hindi rin naman pumasok sa isip nito na questionin nito tungkol roon dahil natitiyak niyang babalik na naman sa dati si Tristan kapag nagkataon. Tristan!
Gulat na sambit ni Cassie bago niya niyakap ang nobyo na ikinatuwa naman ito. Napaaga yata ang flight niyong dalawa ng sekretarya mo. Ang akala ko'y mamayang gabi pa kayo makakarating dito. Hindi ko na napigilan eh. Biro niya dahilan upang magtawanan silang dalawa. Ilang kamustahan pa ang nangyari sa kanilang dalawa tungkol sa negosyo bago nagdesisyon si Cassie na magpatawag ng kasambahay na pwedeng mag-serve sa kanilang tatlo habang naroroon si Tristan. So, nagpupumilit nga si Daddy na magpunta kami sa susunod na linggo sa Dubai. Minsan lang mag-request si Daddy sa akin. Hindi ko rin naman alam kung makakapunta ako dahil nandito kayong dalawa ni Eman. Kwento pa ni Cassie bago siya napanguso. Importante sa akin si Daddy. Pero syempre mas importante ka sa akin, Tristan. Pwede naman ako magpa-reschedule sa susunod na linggo. Kung gusto mo, pwede naman akong sumama sa inyong dalawa ng daddy mo. Really? Gulat na tanong ni Cassie na marahan niyang ikinatawa. Oh, thank God! Ang akala ko talaga ay aalis kayong dalawa. Kailangan nating i-celebrate ang tungkol dito kung ganon. Natutuwa pa niyang dagdag bago siya nagpatawag ng kasambahay kay Aling Presi. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Aling Presi nang makita niya sa labahan ng dalawa na ngayon ay abala sa pag-uusap. Kailangan ng kasambahay ni Cassie roon sa living room. Naroroon sina Tristan at may kasamang bisita rin. Kailangan ko ng isa sa inyo. Marahang tumango si Amber, dahilan upang mapataas pa ang kilay ni Aling Presi sa kanya. Ako na pong magsiserve sa kanila. Anong ikaw? Tanong ni Presi bago siya lumingon kay Austria. Ikaw na muna, Austria. Bumaling siya kay Amber na ikinanguso nito. Dito ka na muna. Mapapagalitan ako ni Cassie kapag ikaw ang pinapunta ko roon. Ako nang bahala kung ganon. Natatawang sa Ate Austria bago niya hinawakan sa balikat si Amber na ikinanguso naman ito. Ikukwento ko na lang sa'yo kung ano nga bang tunay na itsura ni Sir Tristan. Sa ngayon, chill ka lang muna dyan sa labahan. Pang-aasar niya pa bago humagalpak sa pagtawa at nagtungo na nga roon sa labas. Tulad ng gustong mangyari ni Cassie, si Austria ang inatasan niyang magluto ng merienda para sa dalawa. Nang hindi mahusto sa kilos ni Austria ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang ipatawag si Amber kay Aling Presi. Gusto niya raw ng wine. Saad ni Presi sa kanya bago niya ibinigay ang bote kay Amber na tinanggap naman ito. Mag-ingat ka ron ha. Nasa bad mood si Cassie magmula pa kahapon. Mukha namang okay na siya ngayon. Huwag ka lang gagawa ng mga bagay na pwede niyang ikagalit. Dahil hindi mo alam, pwede niyang gawin sa'yo sa oras na magkamali ka. Kaya ayusin mo, Amber. Masusunod po. Mahina niyang sagot sa bilin nito. Nagsimula na maglakad si Amber patungo sa mesa ng mga bisita. Una niyang nilagyan ng wine ang baso ni Cassie bago niya sinunod ang baso ng sekretarya ni Tristan at tuluyan niya nang hinuli ang baso ng lalaki sa gilid niya. Ramdam ni Tristan ang unti-unting paglaki ng mga mata niya, lalo na nang sandaling makita niya ang mukha ni Amber. Oo, at may ilang taon na rin na nakalipas, pero hanggang ngayon ay sa olado pa rin niyang mukha ng dati niyang nobya. Hindi siya pwede magkamali. Amber? Ulang boses niyang usal. Marahang bumaling ng tingin sa kanya si Amber at animong bumagal ang oras para sa kanilang dalawa, lalo na nang mag-cruise ang mga mata nilang dalawa. Doon lang nag-sink in kay Amber ang lahat, ngunit hindi niya ito makumpirma sa ngayon. Yung lalaki sa panaginip niya at ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay iisa. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng gulat at pagkamuhi. Ngunit para saan nga bang pagkamuhing nararamdaman niya sa puso nang mag-cross ang mata nilang dalawa? Tristan, nakikinig ka ba? Tanong ni Cassie bago siya lumingon kay Amber at napangiti na lang. Ay, oo nga pala, hindi mo pa siya nakikilala ng personal, ano? Amber, this is my fiancé, si Tristan. Tristan, this is one of our housemaids, si Amber. She's your fucking what? Gulat na tanong ni Tristan bago siya napaayos sa pagkakaupo. Walang ibang nagawa si Cassie kung hindi ang kunotoong lumingon kay Tristan nang dahil sa inakto nito. Ginawa naman ni Tristan ang lahat ng makakaya niya para lamang hindi ipakita sa nobya na nabigla rin siya nang makita niyang katulong nito. For almost 2 years niyang paghahanap dito. Dito niya lang pala ito matatagpuan. Hindi bilang prinsesa sa mansyong ito tulad ni Cassie, kung hindi bilang kasambahay at serbidora. Maging sekretarya niya ay nagulat na makita niya si Amber. Sa loob ng 2 taon ay palaisipan para sa kanilang lahat ang pagkawala nito.
Hindi nila inaasahan na dito lang pala nila ito makikita pagkatapos ng 2 mahabang taon. Kasambahay na ito ngayon sa bahay ng fiancé niya. May kailangan pa po kayo, ma'am? Magalang na tanong ni Amber kay Cassie na nakangiti naman itong inilingan. Mauuna na po ako kung ganon. Malumanay nitong dagdag. Binigyan niya ng isang tingin si Tristan na hanggang ngayon ay nakamasid pa rin sa kanya. Nang mag-cross ang mga mata nilang dalawa, ay bahagya pa siyang natigilan bago siya namumulang nagtungo sa kusina kung saan siya nanggaling kanina. Naramdaman ni Emma ng tingin sa kanya ni Tristan, kaya naman wala na siyang iba nagawa kung hindi ang tumikim at nagpaalam na magpupunta sa kusina. Amber! Tawag ni Eman sa dalaga nang makita niya itong abala sa mga ginagawa, tulad ng gawain ng isang kasambahay sa isang mansyon. Amber! Muli niya pang tawag. Nang bumaling si Amber sa kanya, bahagya pa siyang napatalo nang tumama sa dibdib ni Eman ang palanggana na hawak niya. Lubos-lubos ang paghingi niya ng tawad dito bago siya nagdesisyong lagpasan na sanang binata, ngunit agad siyang natigilan nang marahan niya itong hinawakan sa braso. Ma'am, ano pong kailangan niyo? Kunot noon niyang tanong bago niya ibinaba ang mata niya sa kamay ni Emma na mabilis naman itong tinanggal. May ipapagawa po ba kayo? Wala po, ma'am. Nahiya nitong sambit na ikinataas naman ang kilay ng dalagang nasa harapan niya. Gusto ko lang po sana kayong makausap. Tungkol saan? Bumaba ang tingin si Emma sa palangganang hawak nito. Naglalaman iyon ng mga basahan na ginamit sa pantry kanina. Ang ilan sa mga ito ay marurumi, kaya naman hindi niya naiwasang mapangiwi na lang sa mga naiisip niya. Ano pong gagawin niyo dyan? Tanong ni Emma sabay duro sa palanggana na dala niya. Itatapon niyo po ba? Kunot noong bumaling ng tingin si Amber sa tinutukoy ng binata bago bahagyang natawa at umiling sa kanya. Lalaban ko po. Utos po kasi ng mayordoma sa akin kanina. Maglalaba ka? Gulat nitong tanong na natatawa niyang muling tinanguan. Tutulungan na po kita kung ganon. Ay hindi na po kailangan. At isa pa'y trabaho ko naman po ito. Kung may dapat pong gumawa nito, ako lang po yun. Sagot niya rito bago siya marahang tumango sa binata upang magpaalam. Mauna na po ako, sir. Nang sandaling umalis si Amber sa kusina, ay wala nang ibang nagawa si Eman kung hindi ang mapahawak na lang sa mesa na naroon. Maging siya hindi makapaniwala na ang babaeng tinuturing na reyna ng boss niya noon ay kasambahay na lang ngayon. Ano nga bang nangyari kay Amber at bakit siya naroroon? Ano nga bang nangyari sa kanya at bakit kasambahay na lang siya sa bahay ng fiancé ng boss niya ngayon? Magagalit si Tristan kapag nalaman niyang lahat ng to. Saad ni Eman sa sarili niya, habang dismayadong pinapanood ang dalaga na ngayon ay naglalakad na palayo sa direksyon niya. Walang ibang nagawa si Tristan kung hindi ang seryoso na lamang na napatitig kay Cassie na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumingon sa cellphone niya. Ilang taon na siyang naninilbihan dito sa bahay niyo? Tanong ni Tristan nang sandaling iwanan sila ng sekretarya niya. Cassandra! Ha? Gulat na tanong ni Cassie. Bago pa siya napaayos mula sa pagkakaupo at natatawang lumingon sa seryoso niya na ngayong nobyo. Tila ba nagbago rin ang mood nito ngayon kumpara sa kanina? May tinatanong ka ba? Ilang taon na sa'yo yung babaeng naghatid ng wine dito kanina? Ah, si Amber ba? Tanong nito na hindi naman kinibo ni Tristan nang dahil sa labis na seryoso. As far as I know, may 2 taon na siyang naninilbihan dito sa akin. May 2 taon na rin ang nakalipas simula nang matagpuan ko siya sa ospital. Anong ginagawa niya sa ospital? Hindi ko alam. Patanong yung sagot na mas lalong ikinakunot ng noon ni Tristan. Ang alam ko ay naaksidente siya. Ang sabi ng mga doktor na nakausap ko ay naaksidente raw siya. Ni hindi niya na maalala kung sino siya at kung bakit siya naroroon, so inumpon ko na siya. At ginawa mo siyang katulong dito sa bahay mo? Kunot na upan itong tanong na ikinataas ng kilay niya. Bakas kasi sa tono ng pananalita ni Tristan na tila ba may kung ano siyang ipinapahiwatig sa nobya. Na para bang sinisisi siya nito sa kung bakit naroroon si Amber sa bahay nito, sa halip na sa pamilya nito. Ni hindi mo malang ba siya nilapit sa mga pulis na naroroon? Paano kung hinahanap na siya ng mga magulang niya? Paano kung may buhay na naghihintay sa kanya?
Wait nga lang. Natatawang pigil ni Cassie sa kanya bago ito napaayos mula sa pagkakaupo niya. Ano ba ang malay ko? I don't know her. Hindi ko nga alam kung saan ako lalapit nung nakita ko siya sa ospital. Wala akong natatanggap na reports about her. So hinayaan ko na. Wala rin naman naghahanap sa kanya. At besides, bata pa ako nun. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Hindi pa ba sapat yung tulong na ibinigay ko sa kanya since may amnesia siya? Hindi ba dapat ay magpasalamat pa siya sa akin dahil tinulungan ko siya sa operasyon niya before? At bakit ka ba nagagalit sa akin ng dahil sa kanya? Interesado ka ba kay Amber, Tristan? No? Mahinang saad ni Tristan bago siya umayos sa pagkakaupo at agad na kinuha ang kamay ni Cassie nang mapansin niyang muli na naman sana ito maiiyak sa nangyari. I'm sorry. Wala akong intensyong galitin ka. Nag-aalala lang ako na baka may pamilyang naghahanap sa kanya. Naiintindihan kita, Tristan. Saad nito bago siya huminga ng malalim at malungkot na ngumiti sa nobyo. Hindi ko rin naman gustong nangyari. Kung may pagkakataon nga lang na pwede ko siyang ibalik sa pamilya niya, ibabalik ko siya. I swear to you. Ganun talaga ang gagawin ko nung una pa lang. Wala lang akong malapitan. Dagdag pa nitong rason. Bakas naman sa mukha ni Cassie na wala talaga itong kaalam-alam na si Amber ang dati niyang nobya na minahal niya ngang talaga. Nasandaling umalis si Cassie at nang bumalik si Eman sa upuan niya kanina, doon niya lang nilapitan ng sekretarya niya upang kausapin ang utusan. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa background ni Amber. Alamin mo kung paano siyang napunta sa lugar na to at kung bakit siya na-aksidente. May 2 taon na nakalilipas. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol doon sa lalong madaling panahon. Utos niya na marahan naman itong tinanguan. Masusunod po, sir. Sagot niya bago sila umayos sa pagkakaupo nang bumalik si Cassie sa mesa. Dala lahat ang tinapay na niluto ni Austria kanina. Nanatili lamang sa lugar na iyon si Tristan. Nang makumpirma niya nga na si Amber at ang dati niyang nobya ay iisa, lalo na nang makita nitong nunal sa braso ng dati niyang nobya, hindi mapagsidla ng tuwang nararamdaman niya. Tila ba mabilis ding naglaho ang pagmamahal at awa niya kay Cassie dahil sa isang titig lang ni Amber sa kanya nang nakita niya ito. Tila ba bumalik sa kanyang lahat ng nararamdaman niya para roon. Ganon kalalim ang pagmamahal niya kay Amber na kahit ilang taon man silang hindi nagkausap at nagkasama, patuloy niya pa rin itong minamahal mula sa malayo. Siguradong sigurado ako na ang kasambahay niya at ang dati kong nobya ay iisa lang. Aniya sa sekretarya niya ng personal niya ito nakausap. Anong balita sa investigasyon? May nakalap na akong mga CCTV footages mula sa pinangyarihan na aksidente. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya at nag-opera sa kanya noon, nagkaroon ng hemorrhage ang utak niya. Kaya kinailangan niya ng mabilisang operasyon. At si Cassie ang gumastos sa lahat ng yon. Iyon din ang dahilan kung bakit nawala lahat ng alaala niya. Ang tanging naaalala niya lang nung gumising siya nung una, pangalan niya lang. Hindi niya nga magawa pang maalala kung anong buhay siya meron noon. Maging ang pamilya niya ay hindi niya rin nagawang maalala. Tawagan mo si tita kung ganon. Utos ni Tristan sa kanya na mabilis niya namang tinanguan. Kailangan nilang malaman na hawak ko na ngayon ang anak nila. At sabihin mo rin sa kanila na ako nang bahala sa lahat. Sa mga sumunod na araw ay wala namang ibang ginawa si Tristan kung hindi ang lihim na pagmasdan si Amber mula sa malayo. Kitang-kita niya sa kilos ni Amber na hindi nga ito magaling sa mga gawaing bahay. Kaya naman minsan ay napapakunot na lamang ang noon niya sa labis na kuryoso. Ano nga bang ginagawa ni Cassie sa ospital na iyon? At bakit niya iniligtas si Amber? Hindi naman niya maisip na magkaibigan ang dalawa. Lalo na't kung kaibigan nga siya ni Cassandra. Hindi niya hahayaan si Amber na magtrabaho sa mansyon niya habang may amnesia siya. Unless nagpupumilit si Amber sa kanya. Alam niya at sigurado na siya na si Amber at ang dati niyang nobya ay iisa lang. Kaya naman nang sandaling magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito, hindi na siya nagdalawang isip pa na puwersahin si Amber na makaalala. Girlfriend kita, Amber. Hindi ko alam kung paano ka napunta rito. Naaalala mo ba yung huli nating pag-uusap bago ka pa man mawala? Bibisitahin mo sana ako sa Maynila noon, pero hindi ka na nagpakita pa sa akin. Sorry pero wala akong natatandaan, sir.
This is fucking me. Amber, please listen to me. May amnesia ka, kaya hindi mo ako maaalala. Saad nito bago siya huminga ng malalim at marahang kinuha ang kamay ni Amber na ikinapala naman ang mukha nito. Amber, parang awa mo na. Alalahanin mo naman ako. Magpapakasal na sana tayo noon, pero hindi ka na nagpakita pa sa akin. Ang akala ko ipinagpalit mo na ako sa iba. Kung alam ko lang na naaksidente ka at dinala ka sa ospital na yon, sana nung una pa lang ay hinanap na kita. Amber, please makinig ka naman sa akin. Kailangan mo akong maalala ngayon. Sorry. Amber, nasasaktan mo ako. Singhal nito bago niya binawi ang sarili niyang kamay at marahang tinulak si Tristan sa dibdib na ikinaatras lang nito. Malaki pong utang na loob ko kay Ma'am Cassie, sir. Hindi ko siya kakayaning makitang masaktan, lalo na sa ginagawa mo ngayon. Kung may relasyon man tayo noon tulad ng sinasabi mo, kalimutan mo na lang ang tungkol sa bagay na yon. Ayoko magkaroon ng problema rito, lalo na kung maliling pa ako sa'yo. Dagdag pa niya. Nang hindi na makapagsalita si Tristan ay wala nang ibang nagawa si Amber kung hindi ang yumuko sa kanya at umalis na nga sa lugar na yon. Sa mga sumunod na araw ay naging pahirapan pa para sa kanyang umiwas sa binata. Palagi lang kasi itong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Simula kasi nung nagbakasyon ito sa bahay ni Cassie ay wala na itong ibang inatupag kung hindi ang pagmasdan siya sa malayo. Na kahit na nariyan si Cassie sa tabi niya ay nananatili pa rin itong nakamasid sa kanya. Minsan nga'y napapansin na siya ng mga katulong roon. Lalong-lalo na si Austria na animong uwak kung magmasid sa mga ikinikilos nilang dalawa. Palagi ko napapansin na palaging nakatingin sa'yo si Sir Tristan ah. Saan nito bago ngumuso sa poolside kung nasaan naroon ang binatilyo. Hindi niya naman ito nilingon at sa halip na lumingon doon ay nagpatuloy lang siya sa pagkusot ng mga basahan na nilalaban niya. Siguro type ka niyan. Magtrabaho ka na nga lang kesa sa dumadaldal ka dyan. Baka mapahamak pa ulit ako ng dahil sa'yo. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo kang umaarte ah. Natatawa sa ni Austria na hindi niya naman kinibo. Sinishare ko lang naman kung ano mga napapansin ko ah. Base sa titig ni Sir Tristan sa'yo, alam kong may something na. Nako, mag-ingat ka dyan. Matinik sa kama yan. Kahit na may relasyon na silang dalawa ni Cassie, palagi na yung naliling sa iba pang babae. Alam mo ba kung anong chismis noon? Bahagya siyang natawa na hindi naman niya kinibo. Grupo ng mga babae ang sumugod sa opisina niya para lang ligawan siya. At alam mo ba kung ano nakapagpatigil sa kanila? Nobya niya lang. Hindi si Cassie ah. Yung dati niyang nobya. Yung first girlfriend niya ata iyon. Nang dahil sa narinig ay mabilis na nanghina ang mga kamay ni Amber. Muli na namang kumirot ang ulo niya sa mga alaalang unti-unting pumasok sa isip niya. Kahit na nanghihina ay hindi niya ipinakita kay Austria na may nararamdaman siyang kakaiba, kung kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang higpitan na lang ang pagkakahawak sa basahang nilalaban niya. I wonder kung ano nga bang pinag-awayan nila at kung bakit nga ba sila naghiwalay. Hindi sila naghiwalay. Aniya na makarecover dahilan upang nangingiting lumingon sa kanya si Austria. Na-aksidente daw yung girlfriend niya. Kaya hindi na sila muling nagkita pa. Kaya ang akala niya, naghiwalay na silang dalawa. Paano mo naman nalamang na aksidente? Wala namang balita tungkol doon. Kilala ang pamilya ni Tristan sa buong bansa. Buong mundo pala. Pero ni minsan walang nabalita tungkol sa girlfriend niya. Kaya paano mo naman nasabing na aksidente siya, kaya sila nagkahiwalay? Alam ko lang. Maikling sagot ni Amber sa kanya. Naaalala ko lang. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy lamang ang binata sa pagmamasid sa kanya mula sa malayo. Minsan ay nakakaramdam siya ng pagkaasiwa, pero sa tingin niya ay okay lang naman iyon. Alam niya kasi na ginagawa naman iyon ni Tristan para lang maobserbahan siya mula sa malayo. Mas lalo lamang naging malaya si Tristan, lalo na nang umalis patungo sa Dubai si Cassie. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataon upang lihim na pormahan si Amber na hinahayaan niya na lang. Sa katunayan nga lang ay kasama dapat siya sa pagpunta sa Dubai. Ang kaso lang ay may iba pa siyang tinatrabaho ngayon.
At ito na nga ang dati. Ang dati niyang nobya na nagtatrabaho sa mansyong ito. Minsan kasi bumabalik-balik na kay Amber ang mga alaala niya at nalalaman niyo ni Tristan base sa mga ikinikilos nito. Maging sila Austria nga ay nagugulat na lang sa biglaang pag-iiba ng mood ni Amber. Hindi kalaunan ay tila ba muli na namang luminaw sa kanya ang lahat. Ang pagkaasiwa niya kay Tristan noon ay unti-unting napapalitan ng pagkasabik. Pagkasabik na muling mayakap ang binata kahit na may pagtatampong sumisibol sa puso niya lang dahil sa nangyari sa kanya. Amber, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Tristan sa kanya nang makita niya ito sa labahan na abala sa trabahong ginagawa niya. Iwanan mo muna ang lahat ng yan. Gusto ko makipag-usap sa'yo. Kahit ngayon lang, Amber. Mabilis itong pumasok sa labahan kung nasaan siya bago ito nagdesisyong isarado ang pinto sa likuran niya na ikinataas naman ng kilay ni Amber. Gusto ko sana magpaliwanag sa'yo. Dagdag pa niya, dahilan upang marahang tumayo si Amber mula sa pagkakaupo upang harapin ang binata. Alam ko na hindi kita dapat pinupwersa na makaalala. Pero hindi ko na mapigilan, Amber. Hindi ko na kaya. Sa tuwing lumilipas ang linggo at mga araw na nakikita kitang nagtatrabaho rito, pakiramdam ko walang sense lahat ng ginagawa ko, Amber. Mahal kita. At alam mo yan. Gusto ko sanang Kung mahal mo ako, bakit mo kaagad niligawan si Cassie? May 2 buwan na nakalipas simula nang maaksidente ako. Marahang tanong ni Amber sa kanya gamit ang kontroladong boses na ikinalaki ng mga mata ni Tristan. Naaalala ko ng lahat, Tristan. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang lahat. Alam ko na kung sino ka. At alam ko na rin ang dahilan sa kung bakit narito ako ngayon. Amber. Saad agad ni Tristan bago siya lumapit sa dalaga at marahan itong hinawakan sa kamay na hindi naman ito ikinapalag. Alam ko na nagagalit ka at nagtataka na rin. Pero hindi mo ako masisisi. Ang buong akala ko ay nag-cheat ka sa relasyon nating dalawa. Ang buong akala ko, may iba ka at sa kanya ka sumama na hindi mo na nagawa pang magpaalam sa mga magulang mo. Ang buong akala ko, iniwan mo ako sa ere tulad ng nangyari dati. Minsan ay naisip ko na rin na baka nga kasabot ang mga magulang mo. Amber, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong alam. Nag-cheat ako, oo. Kung yun sa tingin mong ginawa ko, sige. Pero Amber, maniwala ka man sa akin o hindi. Ginawa ko yun sa sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga panahong yun. Amber, mahal kita at alam mo yan. Kung akong papipiliin ngayon, sasama ako sa'yo. Kung kinakailangan kong hiwalayan si Cassie para makasama ka, gagawin ko, Amber. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang mahal ko. Ikaw lang minahal ko ng ganito, Amber. Maniwala ka. Bakas ang sinseridad sa boses ni Tristan nang makiusap ito sa kanya. Mas lalo lamang lumambot ang puso niya para sa dating nobyo, lalo na nang makita niya kung paanong dumaosdos ang luha nito sa gilid ng mga mata niya. Tila ba nalukot ang puso niya lalo nang sandaling humikbi ito. Kahit na may pagtatampo sa puso niya, at kahit na ilang beses niya pang kontrolin ang sarili niya na huwag bumigay sa mga pakiusap ni Tristan, tila ba mas lalo lamang siyang nakaramdam ng awa para dito. Pagkatapos ng ilang hikbi ni Tristan sa harap ng dalaga, agad siyang nahinto sa pagpupunas ng luha nang maramdaman niya ang paglapit nito sa direksyon niya. Muling umagos ang panibagong luha sa gilid ng mga mata niya, lalo na nang magdesisyon nitong yumakap ng mahigpit sa kanya na ginantihan niya naman. I want you to break up with her. Mahinang saad ni Amber, bago niya naramdaman ang pangingilid ng mga luha sa mata niya. Please, gusto ko na rin umuwi sa pamilya ko, Tristan. Umuwi na tayo. Oo, gagawin ko yan. Pangako ko yan. Iuuwi na kita. Saad ni Tristan bago niya hinigpitan ng pagkakayakap sa dalaga na ikinangiti naman ni Amber. Pinahupa lamang nila ang mga luha sa mga mata nila sa kwartong iyon at nang sandaling kumalma na silang pareho, ay doon na nila napagdesisyon ng pag-usapan ng tungkol sa nangyaring aksidente ni Amber noong mga panahong yon. Pinapaayos ko na kay Eman lahat ng mga CCTV na nakita roon sa pinangyarihan ng aksidente. Saad ni Tristan, bago niya masuyong inayos ang tikwas ang buhok ni Amber sa mukha nito. At kapag nahuli ko kung sino man ang gumawa nun sa'yo,
Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya. Kasalanan niya kung bakit ka nahiwalay sa akin, Amber. At hindi ako makakapayag na makapagpiyansa siya. Handa kong ubusin ang pera ko sa bangko para lang mapanagot siya sa nangyari sa ating dalawa. Nang dahil sa narinig ay hindi naiwasan ni Amber mapangiti na lang. Pero nang sandaling maalala niya ang boses ng babaeng nasa alaala niya nitong mga nakaraang araw, hindi niya naiwasang makaramdam ng kaba. Pakiramdam niya kasi ay pamilyar ang boses na iyan sa kanya. At tila ba naririnig niya ang boses na iyan sa mansyon. Posible nga kaya nakasama niya rito sa bahay ang nakasagasa sa kanya ng mga panahong yon? Anong ginagawa niyo rito? Kunot ang tanong ng mayordoma na mabuksan niyang pintuan ng laundry room gamit ang susi at nang makita niyang dalawa na naroon sa loob. May relasyon ba kayong dalawa? Amber? Gulat na tanong ni Austria bago siya lumingon kay Tristan at bahagyang natawa nang bumaling naman ang tingin sa mayordoma na ngayon ay kunot noong nakatitig sa dalawa. Kayo naman, auntie, relasyon agad. Hindi ba pwedeng nalak lang ng aksidente? Tumigil ka. Singal nito sa dalaga bago siya lumingon sa dalawa. Walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang umalis sa tabi ni Tristan at nakayukong tumayo sa harapan ng matandang ginang. Totoo po ang sinabi ni Austria, auntie. Lalak lang po kaming dalawa dito sa laundry room. Pagsisinungaling niya na nung una ay hindi pa bumenta sa matandang nakatitig lang sa kanya. O siya, magpatuloy na kayo sa trabaho kung ganon. Bilin pa nito bago sila tinalikuran. Agad na lumaki ang mga mata ni Austria sa gulat, lalo na nang binanggit ni Amber sa kanyang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa ni Tristan. Kasalukuyang nasa loob ng mansyon si Tristan ngayon, kaya naman wala siyang ideya na ibinabahagi niya na sa kaibigan ng tungkol sa kung anong meron sa kanilang dalawa. Seryoso ka? Gulat at pahiyaw na sambit nito na bahagyan niyang ikinauso. Anong Villa de Gracia? Anong tagapagmana? At anong jowa mo si Tristan na nobyo ni Cassie? Wala silang relasyon, Austria. At isa pa, akong orihinal dito. Sagot ni Amber sa kanya. Bagong umisi na hindi niya naman kinibo. Sa ngayon ay iniisip na namin kung paano kami makakaalis sa lugar na to. Baliw ka ba? Baliw ba kayo? Paano si Cassie? Kung sinasabi ni Tristan sa'yo na wala silang relasyon, pwes nagsisinungaling siya sa'yo. Kalat na kaya sa tabloid ang tungkol sa relasyon nila. Pagkatapos ay, naho, ewan ko ba? Saad nito bago sumuko at napaupo na lang sa bench na naroon sa hardin. Anong balak niyo niyan? Magtatanan kayong dalawa. Baka nakakalimutan mong mga abogado ang pamilya ni Cassie. Baka baliktarin niya kayo kapag nagkataon. Hindi niya magagawa sa akin yan, sigurado ako. Aniya sa mababang tono, dahilan upang mapalingon sa kanya si Austria. Hindi na rin naman siya kumibo tungkol sa bagay na yon. At sa halip na pag-usapan ng tungkol sa kung anong meron sila ngayon, tuluyan ang tumalo ng usapan nila tungkol sa relasyon nilang dalawa noon. Ngayon lang nagkwento si Amber ng tungkol sa buhay niya at hindi tulad ng dati, hindi na ito paputol-putol. Patunay lang ito na tuluyan nang bumalik ang alaala niya na may 2 taon na rin ang nawala sa kanya. Alam na ni Amber ang tungkol sa lihim ni Cassie dahil nang inutusan siya ng mayordoma na maglinis sa kwarto ni Cassie. Doon niya na nakita ang mga dokumento na may kinalaman sa pagkakaaksidente niya. May 2 taon na nakalilipas. Naroon lahat ng medical reports at mga labs na ginawa sa kanya noon bago pa man siya dalhin ni Cassie sa lugar na ito. Minsan na hindi niya naiwasang magpasalamat sa dalaga dahil sa naitulong nito sa kanya. Pero minsan ay napapaisip pa rin siya. Kaya siya tinulungan ni Cassie dahil may kasalanan siya. Madadagdagan lamang ang kaso niya kung tuluyan na siya nitong iniwan sa kalye at hinayaan na lang na mamatay. Kung kakasuhan niya rin naman ito, alam niya magiging katawa-tawa lamang siya sa korte. Nagpatuloy lamang ang lihim nilang relasyon sa mansyon. Maliban kay Austria ay walang ibang nakakaalam sa lihim nilang relasyon. Minsan ay tinutulungan din sila ni Austria na magtago sa maid's quarter, kaya naman doon lang sila nagkakaroon ng quality time sa isa't isa. Nang dahil sa nangyaring aksidente, tila ba mas lalo lamang tumibay ang relasyon nilang dalawa. Wala na akong ibang hihilingin pa kung hindi ang makasama ka habang buhay. Saad ni Tristan sa kanya bago siya nito hinalikan sa labi na nakangiti niya namang ginantihan.
Hindi kalaunan ay napapansin na rin ng mayordoma ang tungkol sa lihim nilang relasyon. Kaya naman wala na itong ibang nagawa kung hindi ang pagsabihan si Amber. May relasyon kayo ni Tristan? Hindi yun tanong. Kaya naman walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang lihim na lang na mapanguso sa sarili. Hindi kita anak, kaya wala akong karapatang pagsabihan ka. Pero, putol nitong sambit bago siya seryosong lumigan sa dalaga. Parang awa mo na, Amber. Kung may relasyon kayong dalawa ng nobyo ng alaga ko, parang awa mo na tumigil na kayong dalawa. Nasasaktan ako sa tuwing makikita ko nasasaktan si Cassie. Ayoko na muling makita pa yung galit at lungkot na nakita ko sa mga mata niya nung sandaling makipaghiwalay siya sa nobyo niyang nasa Dubai noon. Ayoko na makita pa yung takot at pag-aalalang nakita ko sa mga mata ng mga magulang niya. Amber, parang awa mo na, iha. Marami pang ibang lalaki dyan. Saksi ako sa kung paano nilang binahalang isa't isa ni Tristan, Amber. Marami pang ibang lalaki dyan, anak. Huwag si Tristan, parang awa mo na. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang magbabalang tingin sa harap ng mayordoma niya. Bakas ang pagsusumamo sa boses nito na ngayon niya lang narinig. Ang kaso ay magagawa niya bang makipaghiwalay kay Tristan kapalit ng kaligayahan ng ibang tao? Tingin ko kailangan na nating tumigil, Tristan. Saad ni Amber nang sandaling makausap niya ng personal si Tristan na ikinakunot naman ng noon nito. Tama si Auntie Presi. Maraming nasasagasaan sa relasyon nating dalawa. Tingin ko hindi talaga tayo para sa isa't isa, Tristan. Dapat itanggapin na lang natin ang mga bagay na yan. Na hanggang dito na lang talaga tayo. What the hell are you talking about, Amber? Ang akala ko ba'y nagkasundo na tayong dalawa? Tanong niya bago siya marahang naglakad patungo rito na ikinanguso naman ito. Amber, malapit na nating makamit ang kalayaan. Kaunting panahon na lang. Kung hindi mo talaga mahihintay ang tungkol sa investigasyon ni Eman, then hintayin na lang natin ang pag-uwi ni Cassie. Isang ngiti lamang ang iginawad sa kanya ni Amber bago ito nagdesisyong umiling sa pakiusap niya na ikinabagsak naman ang balikat ng lalaking kaharap niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya, Tristan? Tanong ni Amber sa kanya na ikinakunot lamang ng noo niya. Bakit ako maaawa sa kanya, Amber? Kunot noon niyang tanong bago siya napangisi nang dahil sa dismaya sa narinig mula sa nobya. Ni minsan ba naawa siya sa akin? Dagdag niya pang tanong. Ilang segundong nanahimik si Amber sa harapan niya bago siya muling nagsalita. Pero mahal ka niya, Tristan. Mahal din naman kita, Amber. May pinagkaiba ba yun? Tanong nito sa kanya. Amber, please. Huwag tayong maghihiwalay. Parang awa mo na. I'll be good. Just please stay with me, okay? Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. I'll fix everything. Kung gusto mo yung makikipaghiwalay na ako sa kanya sa tawag. No. Putol sa kanya ni Amber bago siya napahinga ng malalim. Gusto kong tapusin mo ang lahat sa maayos na paraan. Kung kinakailangan sa personal, gusto ko matapos ang lahat sa maayos na paraan. Please, Tristan? Okay? Walang iba nagawa si Tristan kung hindi ang mapatango na lang sa kagustuhan ng nobya. Alam niya na binigyan siya ng pagkakataon ni Amber upang tapusin ang lahat sa maayos na paraan at gagawin niya ang lahat na makakaya niya para lang matapos ang lahat ng ito. May ilang taon niya na rin ginustong mamuhay ng payapa kasama si Amber. Kung hindi nga lang dahil sa nangyaring aksidente, baka nga magtatatlong taon na rin siguro ang anak nilang dalawa ngayon. Kung hindi lang nangyari ang aksidente ngayon, di sana'y inuubos na ni Amber ang oras niya sa pagtuturo sa anak nilang dalawa ng kung ano nga bang tama sa mali. Kung hindi lang nangyari ang aksidenteng yon, di sana ay matagal na silang lumugar sa tahimik at wala na sana silang problemang kinahaharap ngayon. Mabilis na ibinaba ni Cassie ang wine glass na hawak niya nang makita niya ang mensahe sa kanya ng isa sa mga kasambahay niya sa bahay. Agad siyang nakaramdam ng kung ano sa tiyan niya nang ipaalam nito sa kanya na may lihim na relasyon si Tristan at ang kasambahay niyang si Amber. Hindi niya alam, pero tila ba may kung ano siyang nararamdaman sa tiyan ng mga oras na yon. Tuwa ba yon dahil tila ba pinadali lamang sa kanya lahat ng plano niya? O baka naman dahil iyon sa inis ng dahil sa ginagawang paglilihim ni Tristan sa kanya. Naayos mo na ba ang lahat? Tanong ni Edgar.
ex-boyfriend ni Cassie na nakabase ngayon sa Dubai, nang magkita sila nito sa coffee shop na naroroon. Cassie, alam mo naman na hindi na ako makapaghintay sa mga plano mo. Naghihintay na lang ako ng tamang oras. Sagot ni Cassie sa kanya, bago niya naramdaman ang paghawak ni Edgar sa binti niya. Mukhang hindi ko na rin kailangang maghanda pa dahil sila na rin mismo ang kusang gumagawa ng paraan upang mapadali para sa akin ang lahat. Nang linggo rin yun, nagdesisyon si Cassie na bumalik sa Pilipinas upang gawin na nga ang mga plano niya. Alam niya na ang tungkol sa tunay na katauhan ni Amber at ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Tristan. Kahit na hindi magsumbong ang isa sa mga kasambahay niya, ay malalaman niya rin ang tungkol dito. Kahit na sino naman ay magugulat, lalo na kapag lumabas sa investigasyon na pinapagawa mo na ang dating nobya ng nobyo mo noon ay isa pala sa kasambahay mo sa bahay. Kaya naman hindi na nagtaka pa si Cassie nang sandaling makita niyang reaksyon ni Tristan noong sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa ni Amber sa living room, kung saan naging saksi siya sa naging reaksyon nila nang makita nilang isa't isa. May relasyon kayong dalawa ni Tristan? Saad niya na makita niya si Amber na nakaupo sa poolside na naroroon. May ilang araw na kalilipas simula na magkausap sila. Ang buong akala ng mga kasama nila sa bahay ay magkakaroon ng World War III na magkita sila. Pero halos makaramdam ng pagtataka ang lahat nang wala man lang away na nangyari sa pagitan nilang dalawa nang magkita sila. Para bang nababasa nila ang laman ng isip nila. Alam na ni Amber ang tungkol sa boyfriend ni Cassie na nasa Dubai. At alam na rin naman ni Cassie ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Siguro ay isa rin iyon sa mga rason kung bakit hindi na sila nagtalo pa tulad ng inaasahan ng iba. Ginaya ni Cassie ang pwesto ni Amber at tulad ng tubig sa pool, payapa nilang pinagmasdan ng mga paru-paro na lumipad sa hardin na naroon. Hindi na rin ako magtataka kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niyo na makita niyo ang isa't isa. Sa halip na sagutin ang sinabi ni Cassie, ay walang iba nagawa si Amber kung hindi ang kunot noong lumingon sa kanya at bumuntong hininga na lang. Bakit pumasok sa isip mo na ilihim sa akin ang tungkol sa tunay mong katauhan, Cassie? Tanong ni Amber sa kanya na bahagya niya pang ikinatikil. Halos 3 taon na nasayang sa aming dalawa ni Tristan nang dahil dyan sa ginawa mo. Tungkol nga pala sa bagay na yon, gusto ko sana humingi ng tawad. Sagot ni Cassie. Nalihim niyang ikinangisi. Natatakot ako na makulong ng dahil sa nangyari. Alam ko na may mali ako, Amber. That's why I wanted to apologize. Natatakot din ako sa maaaring gawin ng pamilya mo sa akin. At sa pamilya ko kaya nagawa kong itago ka sa mansyon ko. But believe me or not, wala akong alam sa tunay mong katauhan. Nito ko na lang nalaman ng tungkol sa'yo at sa nobyo mo. Lumingon si Cassie sa kanya, dahilan upang kunot noon itong salubungin si Amber. Wala ka naman sigurong planong ipakulong ako, hindi ba? Since naging mabuti naman ako sa'yo for the past 2 years. Alam ko na hindi ka naman siguro heartless para ipakulong ako. Let's say, ibinalik mo lang sa akin yung kabutihang binigay ko sa'yo noon nung pinatira kita rito sa bahay ko. So, kailangan ko pa palang magpasalamat sa'yo sa pagbangga mo sa akin? Reklamong singal ni Amber sa kanya na tinawanan niya na lang. Ilang minuto pa silang natahimik bago muling nagsalita si Amber. So, nagkabalikan na kayo ng ex-boyfriend mo na nakabase sa Dubai? Pasyoso niya. Isang marahang tangong iginawad sa kanya ni Cassie bago siya sumandal sa kinauupuan niya. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Sagot ni Cassie sa kanya. That's good to hear then. Hindi mo na rin magagamit ang boyfriend ko. Biro ni Amber na nagmistulang singhal na tinawanan naman ni Cassie. Galingan mo sa pag-a-acting sa susunod. Baka walang maniwala sa'yo na kontrabida ka sa relasyon naming dalawa. Never pumasok ko sa isip ko na maging kontrabida. So anong tawag mo sa ginawa mo noon? Tanong ni Amber sa kanya na hindi niya na sinagot. Hindi kalauna na nagdesisyon ng dalawa na magkasundo na lang. Tulad ng sinabi ni Cassie, hindi kalaunan ay bumalik na siya sa Dubai upang magpakasal kay Edgar na tulad ni Tristan at ni Amber ay long-term boyfriend din na rin. Tulad naman ng pangako ni Tristan kay Amber, hindi kalaunan ay nagtungo sila sa Cebu upang magpakita sa mga magulang ni Amber. Kaunting selebrasyon lang ang nangyari roon
bago sila muling dumiretso sa Maynila at doon na nga tuluyan nagpakasal. Tulad ng pangako ni Tristan sa kanya noon, binigyan niya ng isang magandang buhay ang dalaga. Hindi kalaunan ay pumasok na rin si Amber sa larangan ng pagnenegosyo. Hanggang sa hindi kalaunan ay sinamahan niya na rin si Tristan sa trabaho hanggang sa nagkaanak na nga silang dalawa at nang mabigyan na nga nila ng magandang buhay ang isa't isa. Hindi ko ina-expect na mauuwi sa ganito ang lahat. Saad ni Tristan bago siya humalik sa leeg ng asawa na ikinangiti naman ni Amber. Hindi mo lang alam kung gaano kong hinintay na mangyaring bagay na to, Amber. I love you, Daddy. Saad ni Amber sa kanya bago siya mahigpit na yumakap kay Tristan at inabot dito ang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Happy birthday ulit sa'yo, mahal. Gulat ang lumihis na sa mukha ni Tristan bago siya naluluhang yumakap kay Amber. Salamat sa magandang regalo, Amber. Mahal na mahal ko kayong 3 ng mga anak natin. Mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Naluluhan niyang sambit bago niya muling niyakap ang asawa na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti at gantihan ng yakap na ibinigay nito sa kanya. Ang sabi nila, kung ano pa man ang mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa nakaraan, ito pa yung mga bagay na gusto mo nang kalimutan. At kung ano pa nga bang bagay na gusto mong kalimutan sa nakaraan, iyan pa ang mga bagay na maghahatid sa'yo ng aral upang malagpasan ang kung ano mang kinahaharap mo sa hinaharap. At yun ang napatunayan ni Tristan at ni Amber sa relasyong meron sila mula noon hanggang ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.